Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang opinyon ni Tyson, pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more sports talk. So kung atin nga pong matatandaan ay matapos maging matagumpay ng ating pambato na si Charlie Suarez sa naging laban nito kontra kay Jorge Castaneda nitong nakalipas na buwan ng September lamang, kung saan tinalo niya ito via third round technical knockout, ay agad nga pong dinemand ng mga top rank analyst na sila Timothy Bradley Jr. na oras na umano para bigyan ng pagkakataon na lumaban si Suarez kontra sa current WBO Super Featherweight World Champion Emmanuel Navarrete, lalo pat may edad na ang ating kababayan na 36 years old. Subalit dahil nga po nakatakda ng magtuo si Navarrete at Oscar Valdez sa December 7, kaya naman kailangan ulit mag-antay ni Suarez sa mananalo sa bakbakan ng dalawang Meksikano. Pero dahil nga po number 1 ngayon si Suarez sa world rankings ng WBO Super Featherweight Division at number 4 naman ang isa pa nating matibay na pambato na si former WBC Featherweight World Champion Mark Magnifico Magsayo, kaya naman may posibilidad po na magtuos ang dalawang pambato natin sa ibabaw ng lona para sa isang world title eliminator fight. Pero syempre mas maganda para kay Suarez na wag nang lumaban hanggat hindi world title fight ang magiging laban niya. At bagkus antayin niya na lang talaga ang mananalo sa pagitan ni Navarrete at Valdez. Mahirap na po kasing sumugal kung top contender ka na tapos gumawa ka pa ng isang laban na hindi world title fight, dahil kapag nanalo ka ay wala namang magbabago sa ranggo mo. Pero pag natalo at nasilat ka ay panigurado na babagsak ng husto ang ranggo mo at mawawala ang pagkakataon mo na lumaban para sa titulo. At bagkus kailangan mo na namang tumalo ng isang katutak na world rank fighters para lamang makabalik sa pagiging top contender o mandatory challenger. Ang isang magandang halimbawa dyan ay ang ating pambato na si Raymart Gaballo. Kung atin pong matatandaan ay bago lumaban si Gaballo sa Meksikanong si Ken Buntorres ay number 1 top contender na siya sa WBO Bantamweight World Rankings. Pero dahil nagdesisyon itong magsagawa ng tune-up fight upang manatiling aktibo, ay nasilat patuloy ito at natalo via first round knockout sa kamay ng heavy underdog na si Torres. At dahil po sa pagkatalong ito ni Gaballo, ay bumalik pa siya ngayon sa pang-11 sa WBO rankings. Sa kabilang banda naman mga idol ay parang nga po sa mga hindi nakakaalam ay napahanga talaga ng husto ang heavyweight legend na si Mike Tyson sa current undisputed super bantamweight world champion Japanese monster na Naoya Inoue, kung saan sinabi pa mismo nito dati na sa palagay niya umano ay mas magaling pa daw si Inoue kaysa sa ating pambansang kamauman ni Pacquiao. Subalit ngayon nga po ay tila kumambyo na si Tyson sa pagbilib sa binansagang halimaw ng Japan, matapos nitong sabihin na para sa kanya umano ay ang top 5 best active fighters ngayon sa sports ng boxing ay sila Gervonta Tank Davis, Shakur Stevenson, David Benavidez, Terence Crawford at Errol Spence Jr. Madaming fans ang nakapansin sa listahan na inilabas ni Tyson na wala si Inoue sa kabila ng isa ngayon si Inoue sa top pound for pound fighters ng The Ring Magazine. Kaya naman dahil dyan ay napapaisip ang mga fans na mukhang hindi nagaanong bilib si Tyson sa Japanese monster. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol.